good day. So, nana pa sa buoyancy sa ito ang course na PPCC 9. So, buoyancy is all about the Archimedes principle. Archimedes principle state that any body immersed in a fluid is acted upon by an upward force. That upward force is called the buoyancy force, equal to the weight of the displaced fluid. So katong body nga nalubog sa tubig, ang volume daw atong body nga nalubog sa tubig times the weight of the tubig is equal to the buoyancy force. So para ma-illustrate natin karon, I prepared a sketch up. So ang tahay ito ang body nga na immersed ka na lubog sa liquid is this cylinder. So ang volume man na cylinder times the weight of the tubig nga iyang nalubugan or oil ba ang nalubugan na is equal to the buoyancy force. Ang buoyancy force is the force na nag-act upwards towards the body. So binasa na niya katong. That's why dili mo lugdang ang mga body na sobra ra kagaan. So sa sobra kagaan nila kaya ra kayo sa buoyancy force nga alsahon pabalik ang mga body. So if naatay situation nga ang body kay katunga lang ang nalubog, like yan na tunga lang sa cylinder, uy tunga ba, yan na tunga. So ang volume nga displaced kay tunga lang po sa cylinder. Kapag nga volume times nimo sa unit weight sa liquid will be the upward force na nagatulak sa iya na nagakos sa iya nga yan na lang siya permente. It depends sa weight sa object. Kung bugat kayo siya, siyempre siya sa ubos na kayo nga part sa itong body of liquid. Pero kung gaan na kayo siya, enough na itong volume na ma-displace para matulak siya pataas. So natay formula, basahan sa ako ng ikaduhang statement. This principle, also known as the law of hydrostatics, applies to both H and H2. Floating and submerged bodies, and to all fluids. So all fluids na, meaning fluid, apil gas, and liquids. Again, fluids is composed of fluids, liquids and gases. So ang ato ang atmosphere is composed of gas, diba? So fluid to. That's why ang mga balon na ay sulod na gas na mas gaan pa sa air kaya mulutaw siya because na ay upward force na nag-act sa iya. That is also a buoyancy force. So hot air balloon, diba? Ang hot air balloon kay naman ay pinapainit niya ang hangin sa sulod. Katong hangin nga ni init, yung gaan to siya. So mas gaan ang volume ato sa sulod or mas gaan na ang volume sa hot air balloon kaysa sa katong buoyancy force nga nag-act sa iya upwards. So the buoyancy force nga nag-act sa iya upwards is equal to the volume of the balloon times the unit weight of the air na naa sa palibot sa hot air balloon. Dili sa sulod, naa sa iyang surrounding. So kung i-convert na to siya into formula, dF as the buoyancy force is equal to gamma times volume displaced. Again, katong volume displaced is the volume na nalubog sa ato ang fluid. So gamma is the unit weight of the liquid or gas. Dapat fluid na dari. So anyways, concentrate nang kapunta sa liquid kay naamang po yung problems na gas involving
Archimedes principle, pero sayo na kayo to. So always liquid na or liquids. So naay, di ba, sa previous nga mga lecture na amatay mga body of liquids na natunga siya or daghan ang liquids na ay oil, na ay water, na ay mercury sa sulod sa isa ka container. So pwede ito nga ang isa ka body nalubog siya sa duha ka body of liquid, or isa ka object na lumog siya sa duha ka body of liquid, tayo mercury and water. So siyempre nasa pinakaubos ang mercury and then nasa taas ang water. Kung naay object na ilubog dara, naay part na sa object na iyang volume naa sa mercury and then napo sa water. And napoy situation nga napoy volume nga mo protrude sa above sa surface. Mo protrude meaning kanang nainilabaw nga volume. So let's start answering problems. Sample problem CE Board November 1997. So wala pa mong guro mo na tao ani. An iceberg having a specific gravity of 0.92 is floating on salt water of specific gravity of 1.03. If the volume of ice above the water surface is 1000 cubic meter, what is the total volume of the ice? Wait, okay. So, drawing na to ang state sa problem. So, naaday iceberg and then naka-float siya sa salt water kasi sa dagat. And then, naaday volume na above the water surface. So, ni-protrude na volume na nilabaw sa surface water. Ang volume na nilabaw is 1000 cubic meter. We don't know the exact shape of the iceberg, but given na daan ang iyang quantity. So, ang ipangutana, what is the total volume of the ice? So, kung i-visualize na to, yan ang dagway. Maaning protrude sa taas, and then ang nalubog sa ubos. Naglutaw lang siya sa dagat. So, natunga ang iyang volume na ay nagprotrude sa taas again, and then na ay volume sa ubos. Kapag volume sa taas, we can call that volume exposed. Volume E, V sub E. Exposed siya sa air. And then sa ubos, katong volume displaced. So ang V sub E, given na sa problem, 1000 cubic meters. Sa ubos, mo tong volume displaced. So na-explain na ako ganina kung sa tong volume na displaced. Mo na ni katong nasa ubos sa surface sa water. So sa ato ang situation karon, naglutaw lang siya. Nga siya sa state of equilibrium. Wala siya naglugda. Wala siya nag-move pababa. Wala po siya nag-move pataas. Steady lang siya. Meaning, katong mga forces nga nag-act sa iya vertically is just, or in-sum up to na to sila, will just equal to 0. So, unsa man tong mga force nga nag-act aning object vertically. First is, of course, ang weight sa atong iceberg. So, we can call that W sub ice. So, ang weight sa iceberg, kabalo naman taon sa pagsolba na, unit weight sa iceberg times iyang total volume. So, yan na lang. And then, aside from that, katong buoyant force nga nagatulak sa iya pataas. So, para dili ang lugdang ang ato ang iceberg. So, tawagon na lang itong BF ang buoyant force. So, sa unit weight or weight sa ice, that is the unit weight of ice times the total volume of the ice. So, unit weight of ice, gamma sub ice, and then the volume of ice is V sub T or volume total. So, ang volume total na to is composed of the volume nga naka-expose sa taas at kapang volume na nasa ilalong or volume displaced, V sub D.
So kabalo naman ta nga ang volume exposed is 1,000. So muna na sa buoyant force sa ganitong formula, gamma times volume displaced. Atong gamma karon kay salt water man, ay atong liquid kay salt water, so gamma sub SW for salt water, then V sub D for volume displaced. So we can now use the equation summation forces along the vertical or y-axis. All of those forces nga nag-act vertically must be equal to 0 kay wala man nag-move ang atong iceberg. So muharaman kabo ang atong vertical force, ang weight sa ice ug ang buoyant force. So equal lang silang duha. Pwede na nato i-substitute sa buoyant force, gamma sub SW times V sub D, and then sa weight sa ice, gamma sub ice times V sub T. So sa gamma sub SW, unit weight sa salt water, that is 9.81 times specific gravity sa salt water. Given na sa itong problem 1.03, and then times volume sa na-displace equals gamma sa ice 9.81 times specific gravity sa ice 0.92, pa-state ako sa problem, times volume total VT. So natay duha ka anong sa isa ka equation, but kung tanaw ta diri napud tayo duha ka anong sa isa ka equation. Pwede na nato calculator technique kaning duha ka equation, or pwede po na ito malamanahon na lang na ito kay clear naman. So pwede na atong pabilin lang variable dari nga equation kay ang V sub D, kay ang V sub T pwede na in terms of V sub D naman siya. So substitute na lang nato na ning value dari ang V sub T. So ngayon na lagi ang V sub T na to na 1,000 plus V sub D. Isa na lang kanon sa isa ka equation. Shift solve or input lang sa inyong calculator and then hit shift solve, we can get 8,363.64 cubic meters for the V sub D. Volume displaced katong nasa abos. But take note, ang ipangayo sa atong problem is the total volume of the ice. So total volume of the ice is V sub total, di ba? So substitute lang ang V sub D dari 8,363.64, we can get 9,363.64, and that should be our final answer. Easy. So sobrang mga banching ko kay yan lang kasayo ng hydraulic sa Bulikson. Engineer ka. Next problem. A block of wood 0.2 meter thick is floating in seawater. The specific gravity of wood is 0.65 while that of seawater is 1.03. Find the minimum area of a block which will support a man weighing 80 kg. So block of wood or plywood or sa wood, basta yung thickness kay 0.2 meters thickness na niya, maka-float siya sa seawater, and then given ang specific gravity sa wood and then ang specific gravity sa seawater, ang taon doon na to tong area sa wood na support sa isa ka tao nga naay weight nga 80 kilograms, tabuka o 80 kilograms. So dapat ang wood dili okay lang nga malubog siya sa tubig as long as dili mabasa ang ato ang tao. So katong 0.2 meter thick na iyang thickness sa block of wood, mao nang dapat to ang nakalubog. So kung i-drawing na to, yan nila ang dagway. Pero malagi ng labaw gamay siya. So wala na yung labaw gamay. Dapat ang 0.2 meter
nalubog na sila tanan. Payat mga di mong tao siya. Sige na lang, 80 kilograms na siya. So, kung gusto mo i-3D, dapat atong wood i-ani dagway. Ang wood daw i-ani yung situation. Palubog ang iyang 20 mm. So, kaning thickness niya 20 mm eh. Kani. Uy, hiwi mo. Dami. Uy, hiwi mo. Kana. Dapat kana 20 mm ay 20 cm na or 0.2 meters. So, nada rin nagpatong ito ang man. Pila daw area ani. Pila daw area aning kaning na area. Koloran ako. Pila daw area aning pula. Okay. Area times thickness may mo volume, di ba? Area times thickness may mo volume. So, kakang volume na display is equals to area times 0.2. And then, i-times nimo sa unit weight sa salt water, may mo natubuyan force. Let's go back sa ato ang problem. So, ang mga force na nag-a-act sa ato ang wood must be the weight of the wood. So, tawago na lang nato W sa wood plus katong 80 kilograms na nagpatong weight sa man. So 80 kilograms dapat, since mass man ng 80 kilograms, convert na to siya into weight. Times na to 9.81, may mo siya weight in terms of Newton. So meaning in terms of Newton, pwede na dapat naka-Newton pa na nato ang mga values. So, wala may lain na downward force, upward force, kato na lang buoyancy force. So, PF. Okay, pwede na ito mag-submission forces vertical na yun, kaysa yung lumagayo. That is, the weight of the man plus the weight of the wood is all equal to the buoyant force. So, weight sa man, that is 80 kilograms times 9.81 plus ang weight sa wood. Ang weight sa wood is the unit weight of the wood times the volume of the wood. Ang unit weight sa wood kay 9,810 in terms of Newton man. Dili to pwede to 9.81 kay kilonewtons man to. So times na to 1,000 ang 9.81 yun 9,810 Newton per meter cube times unit weight sa wood. Ang volume sa wood will be the area times yung thickness. So, A times 0.2. So, pwede na nato ibutang dito eh. And then, for the buoyant force, so, buoyant force is equal to the unit weight of the salt water. So, 9.81 for 9,810 times 1.03. Muna iyahang gamang sa salt water. And then, ang volume displaced is the area times the thickness. So, VD na. So, pwede na natin butang gariya. So, talay sa kaanon sa itong equation. Input lang sa calculator, shift solve, we can get A is equals to 1.0526 square meters. Easy. Wala po ang final answer. Next, problems. Isa na lang last. The block shown in the figure weighs 35,000 pounds. Find the value of each. So, nada tayo block. Ang area niya sa taas kay 12 by 12 feet. So, Marshall cube. Marshall box. So, again na, area na sa taas. Ang dimension niya sa taas, width times length. Yang height kay composed of this protrusion plus 3 feet plus this dimension h. So, all of that is equal to 9 feet.
So ang volume sa total volume na to sa block ay 9 feet times 12 feet times 12 feet. And then nakalubog siya sa duha ka body of liquids, oil and water. Ang weight sa block ay 35,000 pounds. So mag-combine tong ang imuha ang ato ang buoyant force kay equal lang sa 35,000 pounds. So atong buoyant force kay matunga into duha ka buok kay duha ka buok ang atong liquid. So pangaon nato to para maalsa ang 35,000 pounds na weight. So this volume here will create a buoyancy force with respect to oil, and then this volume sa ubos will create another buoyancy force with respect sa water. So pangitaon daw natin ni H para in equilibrium lang ato ang block, dili siya mulugdang sa ubos, dili po siya pasaka. So katong buoyant force sa oil tawagon na lang nato BF sub O, and then buoyant force sa water BF sub W. So let's calculate the buoyant force of oil first. Pwede din mag-summation forces vertical na diretso, pero taas na kaya itong equation kung yapon na yun na ay possibility na mamalita. So kung taas na tayo or daghan na tayo ang vertical forces na nag-act sa itong objects, mas ayaw nga isa-isahon sa nato. Or kung how na kayo, ano na kayo kung yung summation forces vertical and kung mga ako. So summation forces vertical na ka kung confident na ka. So let's start with BF sub O. BF sub O is equals to the unit weight of the oil times volume displaced, katong volume na nakalubog sa oil. So unit weight sa oil kay syempre naka-pounds ang ato ang weight, so dapat naka-pounds per cubic feet po na ato ang unit weight. So ang unit weight sa water kay 62.4 pounds per cubic feet, diba? So times sa unit weight sa oil para mahimo siya ay times specific weight specific gravity sa oil 0.8 para mahimo siya gamma. And then ang volume na display sa oil V sub DO is equal to 12 times 12 kanang 12 feet by 12 feet na atong area sa taas times kaning depth 3 feet. So 12 squared times 3, 12 times 12 times 3. So okay na ito ang BF sub O. BF sub W na po. BF sub W, since pure water man times 1 lang ito ang gamma. So 62.4 times 1. Ang volume displaced by water, kanina volume sa ubos is equal to 12 feet by 12 feet by times this thickness. So that thickness is dimension h. Katong gusto na ito kung itaon. So okay na. Okay na ito ang tulo ka forces summation, forces vertical na ito. So BFO plus BFW is all equal to 35,000 pounds. BFO substitute, BFW substitute, and then equals 35,000. Easy. Kabalo na mo sa sunod. Isa na lang ka variable, input sa calcio, keep solve, answer 1.495. Yan po ang board exam. So that's it for this video. Please chat lang sa group chat kung